Alam ba ninyo na pwede nyong ireklamo ang inyong mga amo na hindi nyo kailangan ng abogado? Attorney J, kailangan pa ba namin ng abogado kung irereklamo po namin ang aming amo? Sa mga susunod na araw ay pag-uusapan po natin ang lahat ng mga uri ng reklamo na hindi na po kakailanganin ng isang abogado. At unahin po natin ngayon ang mga labor disputes o ang mga awayan ng mga empleyado at ng kanilang mga amo. Kaya una, common labor disputes. Ito po ang mga pinakamadalas na reklamo po ng mga empleyado laban po sa kanilang mga amo. Ang illegal dismissal po o ang pagtanggal po sa empleyado na wala pong legal na kadahilanan o kaya naman po hindi ito dumaan sa tamang proseso. Ang wage and benefits violations po o ang pagbibigay ng below minimum na pasahod o ang hindi tamang pagbibigay ng overtime pay, 13th month pay at iba pa pong mga benepisyo. Ang health and safety standards violations po o kapag delikado na po ang lugar na pinagtatrabahuan po ninyo o may kakulangan na po sa mga proper health and safety equipment na ipinamimigay po sa inyo. Ang misclassification of employees po o kapag ginagawa na pong contractual o kaya naman po mga independent contractors ang dapat mga regular na pong mga empleyado upang makaiwas lang po sa regularization nito at ang unfair labor practices po o kapag sinisira na po ng amo ninyo ang union po ninyo o kapag talamak na po ang pinapa-outsource po nilang trabaho upang hindi lang po makabuo ng union kayo. Kaya ang pangalawa, proper labor complaint procedure. Kapag pasok po sa alinman dito ang ginawa po sa inyo at hindi na po kayo pinakikinggan ng inyong amo, mag-fill up na po kayo ng Request for Assistance or RFA form via online sa SENA portal po o dumulog na po kayo sa pinakamalapit na Dole Field Office sa inyo. At magkakaroon po muna ng isang mandatory 30 days na conciliation and mediation proceedings. Kayo po at ng inyong amo. At kapag hindi po kayo magkasundo sa takdang panahon ito, saka lang po i-refer ang inyong kaso sa pinakamalapit pong labor arbitration branch sa lugar po ninyo. At kapag hindi po talaga kayo magkasundo, kahit nasa harap na po ng isang labor arbiter kayo, saka lang po kayo magsasubmit ng mga position papers ninyo. Kaya tatandaan po ninyo ito, hanggat hindi pa po kayo umaabot sa punto na kinakailangan nyo na po mag-submit ng isang dokumento, hindi nyo pa po kailangan ng isang abogado upang magawa po ang lahat ng ito. At kapag kinakailangan na po mag-submit ng isang position paper kayo, pwede po kayong magpatulong sa ating PAO upang makalibre po kayo. Bukas, usapang singilan sa utang naman po tayo. Gine.